po ba ay may dalang Bible? Amen. Sa may mga dalang Bible, purihin ang Panginoon, yung physical Bible. Sa mga may apps, yan. Pwede nyo na pong buksan ang yung Bible sa yung apps. At napaka-importante po na dapat nyong malaman na ang ating binabasa ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Amen? At magkaroon tayo ng pangunawa o attitude na dapat nating tinitignan kung ano ba yung isineshare ng tagapagsalita at saan ba ito nanggagaling. At wala nang iba po. Nanggagaling ang aming sinasabi sa inyo o itinuturo tuwing Sunday sa salita ng Panginoon. Amen? So, merong dahilan kung bakit tayo nag-gather every Sunday. At isa po sa dahilan ay unang-una sambahin, alalahanin, at walatiin ng Panginoon. Amen? At for the whole week, we're so busy, Monday hanggang Saturday, we're so busy sa ating everyday life. Sa mga nagtatrabaho, sa mga pumapasok, busy sa paghahanda, pagpiprepare, busy sa mga gagawin, sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang, sa mga estudyante, busy sa paghahanda, sa pag-aaral, sa mga nanay, busy sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Marami tayong mga ginagawa the whole week. At nawadalangin ko sa pagkakataong ito, sa isang linggo, 2 oras na magsama-sama tayo, ay gusto ko pong kunin ang iyong atensyon. Atensyon sa kanyang salita na itinuturo. Kasi napaka-importante po bakit tayo nag-aaral. At hindi po ito dahil para may mag-gain ako, may mag-gain kung sino man. Ito po ay para sa atin lahat. I also speak dahil may natututunan ako sa salita ng Panginoon. Amen po ba? At ang salita ng Panginoon ay laging may purpose. Para ito isa kailalago ng iyong spiritual life. Amen? Hallelujah. Ngitian mo nga ang iyong katabi. Yan, purihin ang Panginoon. Okay? May mga ngiting Paquito Diaz. Alam niyo ba yung ngiting Paquito Diaz? Yan. Hallelujah. Last Sunday po, we are so much blessed na tayo po ay nabisita ng ating isang kaibigan na manggagawa ng Panginoon na si Pastora Anabi. Amen? At sino po ba dito yung naka-experience na ipag-pray at nagkaroon ng kagalingan? Amen? And we are anointed by an oil. Ibang klaseng oil. Yung oil na po yun, binigay po sa akin. So whenever merong magpapapray, we will pray for you and we will anoint you with oil. Amen? Kasi sabi yun sa salita ng Panginoon. Amen? So isang araw, binisita namin si Allen. Andiyan na po ang ating kapatid na tapat na naglilingkod. So, may pinagdaanan siya pero patuloy na nandito dahil mahal niya ang Panginoon. Amen? At di lang mahal niya ang Panginoon, ipinakita sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? And pray for continuous healing para kay Allen. And sa tamang panahon, makakabalik uli siya, makikita uli natin siya dito. Tutugtog pa ng mas malalim para sa Panginoon. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Last Sunday, we talk about prayer. Tama ba? At ano yung key takeaway na naalala nyo doon? Ako meron isa. Yung pinakahuling verse. Naalala nyo po ba yon? You should confess your sin and confess it to one another. And the prayer of a righteous man avails much. Ano ibig sabihin nun? Kasi minsan naaalala na lang natin yung huling sinabi. A prayer of a righteous man avails much. Pero bago pa doon, sabi ni Pastor Anabi, ano ba yung una bago doon? Ano ba yung sinundan nun? Ang sinundan nun, confess. Okay. Linisin mo muna. Humingi ka muna ng tawad. At ikaw, pag nakahingi ka ng tawad, if you confess your sin with a sincere heart. Why do I say sincere heart? Kasi may mga pagkakataon na, Lord, parang yung paghingi ng tawad, baliwala na lang. Do you think when you pray, madidinggin ng Panginoon? If you would claim that verse, sabi diyan, confess your sin to God or confess it to someone that you think na
siya ay mayroong credibility na magtago ng secret kung nahihiya ka mag-confess. Kasi that will help you. And then, at pag ginawa mo yan, God will answer your prayer. Amen? Sino po ba ang may prayer request sa inyo? Sino po ba sa inyo ang meron ng matagal na pinagpipray, pero hanggang ngayon, hindi pa sinasagot? Number 1, yun yung tanong ko. At sino po sa inyo ang nanghihina na? Sino po sa inyo ang nadi-discourage? Sino po sa inyo ang nawawalan na ng pag-asa? Nagsasawa na. Lord, ang tagal-tagal ko nang pinagpipray ito. Lord, lagi na lang ganyan. Parang baliwala naman. Ngayong umaga po, nais ko pong i-share sa inyo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At sinasabi, kasi ang team natin for the month ay, it's all about prayer. For the whole November, we will talk about prayer. Okay? For the first time this Wednesday, siguro dahil holiday lang, ang dami namin sa prayer night. At sana ganun lagi. Magbigay tayo ng time sa prayer kasi dito natin malalaman kung gaano ka-importante ang panalangin sa mga Kristiyano. Amen? When say Kristiyano or sa mga believers or followers of Christ. Yun yung mas magandang tawag sa atin. Believers and follower of Christ. Sa mga tagasunod. Kailan ka ba huling nanalangin ng buong puso mo? Kailan ka ba huling lumuhod sa Panginoon at idulog ang iyong saloobin sa Kanya? Lord, kanina lang, nagpray ako. Lord, nung isang araw. Bro, nung isang buwan. Nung isang buwan ka pa, huling nagpray, hindi ka nagpray ngayon. Kakahiya naman sa Panginoon na nagbigay buhay at pag-asa, nag-iingat sa iyo. Sa pagkakataong ito, nais ko pong kunin ang inyong atensyon at pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Marahil ito ay napagdaanan natin at marahil naalala ko nakapag-preach na ako about this verse. But titignan natin yung isang punto pa ng passage na to. Luke chapter 18, verse 1 to 8. Okay? Nilagay ko yan sa PowerPoint na sinend ko at basahin po natin. Pwede po ba tayong tumayo at magbigay galang sa salita ng Panginoon? And as we read this passage. Okay. So yung version po ng Bible na ginagamit ko po ay nasa New American Standard Bible, yung series of 1995. At ito po ang salita ng Panginoon. Now, He was telling them a parable to show that all times they ought to pray and not to lose heart. Saying, in a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. There was a widow in the city, and she kept coming to him saying, "Give me legal protection from my opponent." For a while, he was unwilling. But afterward, he said to himself, "Even though I do not fear God, nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out." And the Lord said, "Hear what the right and righteous judge said. Now, will God bring about justice for His elect who cry to Him day and night, and He will delay long over them?" And last verse, I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes,
Will he find faith on the earth? Pagpalain nawa ang salita ng Panginoon. Tayo po yung makakaupo na. Let the Holy Spirit speak to us this morning. Okay? So, sino na po ang nakabasa sa inyo ng passage na to o narinig niya na? Okay? Pag binasa mo to, kung maaring maiisip mo, is about yung widow, yung kanyang persistent prayer. Tama? And we have tackled this before na nag-topic ako about this, about dun sa kanyang persistent attitude in prayer. Okay? Yung walang tigil. So, let me go with the passage first and give you some background on it. Okay? So, ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? At sila ay naglalakad at ang kasama-kasama po ng Panginoong dito ay ang kanyang mga disciple. Okay? Kasi yun yung tinuturuan niya. Yun yung kanyang ini-equip. Okay? So, one point in the life of Jesus, sa kanyang pagmi-minister sa 3 taon, ay sinabi niya ito sa kanyang mga disciples. Nagkwento siya ng isang parable. At ito ay patungkol sa parable on prayer. Sa panalangin. Okay? Biruin mo ang Panginoon, nag-share something about prayer. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, lagi na intindihin, bakit mismo ang Panginoon? Diba? Alalahanin niyo po, mismo ang Panginoon, laging nagpe-pray. Amen? Minsan, pumupunta pa siya sa bundok, sinasama niya yung 3 kanyang pinaka-close sa disciple, at nagpe-pray siya. Actually, wala siyang tigil mag-pray. Kasi alam niya how important prayer is. And being believers and follower of Christ, napaka-importante po sa ating mga mananampalataya ang panalangin. Okay? Ang pananalangin. Amen? So sabi diyan, okay, basahin ko po. And he was telling them, sino yung them? Ito po yung kanyang mga disciple. Kausap niya. Okay? Followers. At sa pagkakataong ito, sino yung kausap niya? Tayo. Ang Panginoon nangungusap sa iyo ngayon. At telling you, sabi niya, a parable to show that all times they ought to pray and not lose heart. Anong sabi doon? All times, lagi daw, always, kayong manalangin and not lose heart. Okay, yun yung sabi niya. Tapos nagkwento siya. So, ang kwento niya is about the judge and a widow. Okay, let's look at more on dun sa sinabi, sino ba yung judge? Okay, yung judge dito, dinescribe ng Panginoon, actually, it's a parable, at sinabi ng Panginoon, just to emphasize something. Okay? Gusto ko lang linawin, kaya siya nag-share kasi meron siyang message at the end. Okay? Sabi niya, sino ba yung judge? Base dyan, a certain judge who did not fear God. Okay. Isang judge na hindi natatakot sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng tao na hindi natatakot sa Diyos? Parang mahirap, no? Pero sabi dito, mismo ang Panginoon, sa kwento niyang to, say, a judge na hindi natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Diyos. Something kasi, sino ba yan? Okay? Wala akong kinakatakutan. One character ng judge. Malinaw po ba? Ibig sabihin, pag wala kinakatakutan, matapang tong judge na to. Amen? Diyos nga, hindi natatakot. Tao pa kaya? Next, sabi niya, did not respect man. Wala siyang pakialam sa kung sino ka. Basta ako, judge, gagawin ko yung aking trabaho to judge legally. Malinaw po ba? Gusto ko makuha niyo ito. Yung character ito. Sino to? Unrighteous judge. Sinabi po rin po dyan. Sa later verse. Okay? Unrighteous is unjust judge. Diba? So, ibig sabihin,
itong judge na to hindi mabuti. Tama? Ibig sabihin, itong judge na to parang kung ano yung gusto niya, yun yung mangyayari. Base sa kanyang mood, pwede. Base sa kanyang kagustuhan. At kung gusto niya yung kanyang may i-judge siya at pabor yung isa, gagawin niya yon. Pwede niyang gawin yon, tama? Kasi unrighteous nga siya, unjust nga siya. Wala siyang kinakatakutan. Nakita niyo po yung senaryo? Amen. So, ibig sabihin, itong judge na to, wala siyang nire-represent, kundi yung kanyang sarili lang. Importante sa kanya yung kanyang sarili lang. Okay? Hindi niya nire-represent ang Panginoon kasi di nga siya natatakot dito, di ba? O mismo ang kung sino man, anyone else, wala siyang nire-represent kundi yung kanyang sarili. The point is, pinapakita ni Jesus Christ kung ano yung katayuan ng judge, kung sino to. Okay? Kung ano ang pagkatao niya. At kung tingin mo, ikaw, lalapit ka dito, tingin mo madaling humingi ng pabor? Mukhang mahirapan tayo, ha? Not unless may gawin ka na gusto niya. Tama? Not unless na nailigtas mo siya, magkakaroon ka ng pabor. Pwede kang lumapit. Malinaw po ba? Okay. Gising pa po ba kayo? Baka medyo nagtatantalizing eyes na kayo dyan at medyo pumipikit-pikit na pakitapik yung katabi. Gumising ka po. Hallelujah. Okay? Para po wag mong hayaan nating nakawin ng dyablo ang pagpapala ngayong umaga. So, ayan po yung character ng judge. Malinaw po ba? Okay. Next, widow. Mga balo. Yan. Nanay ko, balo na. Sino pa po ba ang mga balo dito? Yan, okay? Ibig sabihin, wala nang asawa. Okay? A woman whose husband has died. Okay? Ngayon, alam niyo po ba, nung nag-search po ako about widow nung mga panahon ng ating Panginoong Hesus, kasi during that time po, pag ikaw po ay namatayan ng asawa, kasi ang mga babae that time ay totally dependent sa kanilang asawa. Kasi sila yung nagtatrabaho and the wife take care of the household. Okay? Kung anong pag-aari ng asawa, siyempre mag-i-enjoy din yung babaeng asawa. Pero pag nang namatay na siya, maaring lahat ng pag-aari ng asawa ay mawala sa kanya. Ganyan po yung kalakaran doon. Yung widow na to, pag nawala na siya, pag widow na siya, maaring yung buhay niya ay nasa mercy ng mga taong nasa paligid niya. Kasi wala na siyang pagkukunan. Wala siyang pagkukunang iba. At kung meron pa siyang mga anak, paano niya mapapalaki yung kanyang mga anak kung nawala na yung tithe na yung nagpo-provide? At during that time, napaka-importante po yun. Kasi mahihirapan siya. Okay? Mahirapan siyang mabuhay. At kung merong pag-aari man yung asawa niya nung namatay, yung pag-aari pong yun, pwede pong makuha sa kanya. Nino? Ng mga relative nung asawa. Kasi for them, wala na siyang karapatan doon. At kung may anak siya, maaring mapunta sa kanya mga anak, o pwedeng babawasan. Bilang nanay o widow, iniisip niya na yung kanyang katayuan. Tama? Iniisip niya kung paano ma-survive niya yung kalagayan niya ito. Kaya po napaka-importante yung mga widow, inaalagaan natin. Ang Panginoon nabibless po doon. Inaalagaan natin yung mga wala na pong asawa. Miski balo, si Joseph, wala nang asawa. Diba? Dapat inaalagaan natin. Importante po yan. Okay? Ganito po, saan na po ba tayo? Ngayon yung senaryo ng ating istorya, yung babae ay nangangailangan ng legal assistant o legal protection. Bakit kaya? Meron siyang gustong idulog sa judge, dun sa unrighteous judge. And milang woman, widow, wala siyang pera. Tama po ba ako? Kung may pera man, sapat lang para po siya ay mabuhay o mabuhay yung kanyang mga anak. Marahil, kaya kailangan niya ng
legal protection dahil meron siyang mga kalaban. Sabi ito, against his opponent. Saan ba yun? Sa verse 8? Yan, sa verse 3. Legal protection from my opponent. Sino ba itong mga opponent na ito? It can be people na interesado dun sa meron siya, dun sa bahay niya, dun sa pag-aari ng asawa niya. And usually, these people ay mga relatives ng asawa. Kasi may personal gains. Nakuha niyo po yung senaryo ng parable. So, kailangan niya lumasid dito sa judge na to na kahit na alam niya na itong judge na to ay hindi natatakot, doesn't respect man. Kailangan niya ng legal protection. Gusto niya idilog doon sa judge, tulungan mo naman ako na maproteksyonan ko yung pag-aari na iniwan sa akin ng asawa ko. Kasi during that time, may mga legal, may mga abogado na that time. May judge nga eh. Tama? Okay. So, continue po tayo. So, ano ang ginawa ng babae doon sa istorya? Lagi siyang kumakatok sa bahay ng judge. Kung may doorbell doon, lagi siyang nagdo-doorbell. Di ba? Lagi siyang sumisigaw, judge, tulungan mo naman ako. Whether yung judge ay lumalabas, may pupuntahan na kasunod siya, he's so persistent kasi gusto niya ng tulong. Amen? Judge, maraming malayong judge, sigaw siya, tulungan mo naman ako. Sabi ni judge, wala akong pakialam sa'yo. Di niya pinapansin. Days gone by, weeks gone by, laging ganun yung ginagawa ng babae, persistent ka. Alala ko last preaching ko about it. Kinukulit niya, binabother niya. Alam mo tong judge na to, pwede niya nga ipakulong eh. Pwede nga siyang kumuha ng, ano tawag doon, yung restraining order. Tama ko? Na hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Pwede niyang gawin yun eh. At least pwede siguro, marahil hindi natin alam. Marahil ginawa niya yun. O hindi siya lumapit, pero tuwing makikita niya, sumisigaw siya siguro doon sa judge, tulungan mo ako, kailangan ko. Ganun siya kasi meron siyang need. Amen? May need siya na kailangan niyang i-address. At ang alam niya ay makakatulong yung judge. Para maproteksyonan yung pag-aari, para hindi mawala yung tahanan niya, hindi mawala yung pag-aari, at para matuloy pa siyang mabuhay para sa kanyang mga anak. Kung meron mang anak. Amen? Nakita niyo po yung senaryo. Kinukulit. At ang sabi nung judge, sabi niya yan, di ba? Verse 10. Because this woman bothers me, dahil itong lagi na lang, araw-araw, naririnig ko yung boses, hindi tumitigil, I will give her legal protection. Bumigay na po yung judge. Sige na nga, para matigil lang, para mawala na. Bibigay ko na yung kailangan niya. Legal protection. Dahil lagi siyang kumakatok, marahil sumisigaw siya, marahil lumalapit siya, hindi niya tinitigilan yung judge. At the end of the day, sabi ng parable, bumigay yung judge. Sige na, para matigil ka lang. Ibibigay ko na yung nire-request mo. Sabi ng Panginoon, will not God bring us justice? Compare natin yung judge na to sa God. God is a merciful God. God is a loving God. Tama po ba? God is so much mercy na kahit pa ulit-ulit pa yung kasalanan mo, pwede kanyang patawarin. Iintindihin kanya. He's a good God. Compare dito sa judge na to, na pinagbigyan niya yung hiling. How much more? Sabi niya nga, di ba? Will not God bring justice to His elect? Dito sa mga anak ko na sumusunod sa akin, sa mga anak ko na nakikinig sa akin, na sumasamba sa akin, hindi ko ba ibibigay yung kanilang request na laging nananalangin?
Let me tell you this story. Merong dalawang bata na nagbakasyon sa bahay ng kanilang lolo. At doon sa bahay ng kanilang lolo may malaking bintana. Okay? At sa mga panahon na yun, umuulan. Okay? At nakadungaw sila sa bintana, kasama nila yung lolo nila. At nakita nila doon sa pumapatak na tubig, doon sa kanilang bubong, ay tumatama doon sa mga bato na nasa baba. At nagtanong yung isang bata, sabi niya ganon, Lo, bakit po yung ibang bato may mga butas? At bakit yung ibang batong paligid ng butas, paligid ng mga batong yun, hindi makinis naman? Sabi ng lolo, tignan mo, yung mga tumutulong tubig na consistently tumatama dun sa bato. At dun sa mga tumutulong yon na tinatamaan yung bato, lahat yon ay meron ng butas. At yung mga hindi tinatamaan ay makinis, sabi ng lolo. Sabi niyo, bakit? Kasi nga, kahit na tubig yan, yung tubig naman, di ba, hindi naman siya matalas, hindi naman siya matigas. Pero, tuwing umuulan, kung sising tumutulo doon. So nakita nila na, nasabi ng isang bata, dahil siguro yung tubig, laging doon bumabagsak. Hindi po ganun kadali. It requires time para mabutas yung matigas na bato. Ano po yung sinasabi ko dito? Kung po meron po kayong prayer request, lagi po nating idulog sa Panginoon. Ano yung unang sinabi doon sa verse 1? And let's get to the point. Yung po yung istorya. And I want to go to the point na hinanda ko po ngayong umaga. Parang ang haba ng introduction ko. Pero gusto ko lang pong malaman nyo yung background. Maintindihan nyo. Okay? Yung scenario. Okay. Verse 1, sabi niya, Now he was telling them the parable to show that all times they ought to pray and not to lose heart. Sinasabi niya to sa mga disciple. Lagi kayong manalangin at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Don't lose heart. Okay. Alam mo, pumasok sa aking isip, may question. Kasama niya tong mga disciple araw-araw. Bakit niya to sinasabi sa kanyang disciple? Dapat alam na nila ito, di ba? Kasi Panginoon yung kasama nila, nakikita nila ang Panginoon, lagi nagpipray. Dapat sila lagi din nagpipray. Alam na nila to. Alam nila na dapat silang laging nananalangin. Pero ang Panginoon mismo sinabi sa kanila, you should ought to pray always and not to lose heart. Okay? Bakit kaya sinabi sa Panginoon, ng Panginoon sa disciple to? When you assess yung question na yan sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa kanila kasi alam ng Panginoon, hindi sila nagpipray lagi. Amen? Alam ng Panginoon, they're not doing a good job in sa prayer life nila. Kasi kung they're doing lagi sila nag-prepare, they're doing a good job in their prayer life, hindi na sasabihin ng Panginoon. Tama? Parang sinabi mo ko ng isang lalaki na malaki yung katawan na nagba-bodybuilder, sabihan mo siya na mag-gym ka. Hindi mo na kailangan sabihin. Nag-gym yan para ma-maintain yung kanyang katawan. Tama po ba? Okay. Ngayon, considering this, na sila'y disciple ng Panginoon, sinabihan sa kanila ng Panginoon, lagi kayong mag-pray at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Bakit sinabi? Kasi, hindi sila nagpipray lagi. Tama po ba? Mismo na ang Panginoon, kasama niya, nakikita niya, itong mga disciple ko, tamad mag-pray. May one time in life, di ba, sinama ng Panginoon mag-pray doon sa bundok, sinama niya yung 3. Pagkatapos niya na-pray, nakita niya natutulog yung 3. Ginising niya. Siya nagpipray, natutulog. Dapat nag-i-intercede nga yung 3. Nakuha niyo po? Kaya niya sinabihan, kasi apparently this disciple ay hindi nagpipray o hindi laging nagpipray. Amen po ba? Tanong ko, lagi po ba kayong nagpipray?
Paminsan-minsan lang, Kuya Jo. Tuwing umaga, pagising ko, Kuya Jo, mamaya titignan na, anong klase bang prayer yan? Tingnan natin later on. So, so sinabi ng Panginoon itong parable sa kanyang disciple kasi gusto niyang ma-encourage sila na mag-pray always and not to lose heart. Gayun din po sa atin. Ngayon umaga, sinasabi ko na po sa inyo na lagi kayong mag-pray. Lagi kayong lumapit sa Panginoon. Ano man yung gagawin nyo, lumapit kayo sa Panginoon. Makipag-usap kayo sa Panginoon. At huwag kayo mawawala ng pag-asa. Dahil nga yung mga disciple hindi nagpipray, kaya niya sinabi yan. Okay? Alam niyo po ba bakit niya sinabi to? Do not lose heart. Meron yang reason bakit eh. Okay? Pero sa atin din po nangyayari yan. Sa buhay Kristiyano natin, hindi naman lagi-lagi malakas tayo mag-pray. O malakas tayo spiritually. Sometimes, nanghihina. Okay? And may reason bakit. Bakit tayo nag-i-struggle sa prayer? Bakit tayo nadi-discourage in life? Yan po yung ating titignan ngayong umaga. Number one point, gusto kong sabihin sa inyo, pray at all times and not lose heart. Andiyan po yan. Yan. Pray at all times and not lose heart. Okay. Etong dalawang po to ay may kaugnayan. May connection po yan. Dalawa po yan eh. Pray at all times and not to lose heart. Ano bang ibig sabihin yan? Separate pero merong connection. Praying always is connected to not losing heart. One way of saying not losing heart is huwag kayong panghinaan. Huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong manlumo. Okay? Alam niyo ba mga kapatid, na pag hindi na kayo nag-pray, you will probably and definitely lose heart. Tama? Subukan niyong mag-pray. Hindi mag-pray pala. Panghihinaan kayo. Amen? Subukan niyong hindi mag-pray. Panghihinaan kayo. At pag nanghihina kayo, o minsan nagtataka ka, bakit parang nanghihina na ako? Kasi hindi ka nagpipray. Pwede, di ba? Bakit kaya sinabi ng Panginoon, pray at all times and not to lose heart? Kasi pag hindi ka nagpipray, manghihina ka. Ngayon, pag nanghihina ka na, kasi hindi ka na nagpipray. Nakita nyo? Connected. Ang tanong, nanghihina ka ba ngayon? Kamusta ang prayer life mo? Connected po yan. So, dapat nating laging isa sa isip, pray always, pray ako lagi para hindi ako manghina, para hindi ako ma-discourage. At kung nakakaramdam man kayo ng panghihina, magpe-pray ako. Lalapit ako sa Diyos, the author and the perfecter of our faith. Lalapit ako sa Diyos, nagbigay buhay ng may gawa ng lahat. Ano ba ang pinagkaka-discourage mo? Bumagsak ka sa school? Hindi mo nagawa ng maayos yung trabaho mo? Meron kayong LQ ng boyfriend o girlfriend mo? Meron kayong hindi pagkakanoan sa pamilya? Nangyayari po yan. Pero ang gusto lang sabihin ng Panginoon sa atin, sabi diyan, bakit niya sinabi to? We should not ever give up on prayer. Simple as that. Pray always. Huwag tayong titigil sa pagpe-pray. Huwag tayong titigil na hindi umattend ng prayer night.
may trabaho ko eh. Man. 30 minutes prayer night. Alam nyo ba, pinagpe-pray natin sa prayer night? Kayo. Yung bawat pamilya ng church. Tapos hindi ka pa atin. Ikaw pinagpe-pray ka. Alam mo, nag-uusap kami ng asawa, ang sarap nung may, sabi nga ni Timay nyo, ang sarap na merong nagpe-pray sa'yo. Bakit? Kasi ibig sabihin, that person cares for you. Alam niyo po ba na pinagpe-pray namin kayo? Sabi mo sa katabi mo, pinagpe-pray ka namin sa prayer night. Mano man yung 30 to 40 minutes lang po yung prayer. Nakapag tuloy ako, So sa mga hindi umatin ng prayer night, every Wednesday po yan, alas 8. At pag wala naman kayong ginagawa, punta po kayo dito. At kung busy kayo nanonood ng Batang Quiapo, 30 minutes lang po yun. 1 hour po yung Batang Quiapo. Hallelujah. Sorry for the promotion. Hallelujah. Okay, sana po tayo. Ibig sabihin lang, sabi ng Panginoon, don't give up on praying. Don't give up on God. Don't give up on prayer. Bakit? Kasi tayo, may sakit tayo, lagi kong sinasabi, may sakit tayo ng kalimot. Baka nga paglabas nyo mamaya, nakalimutan nyo na eh. Probably not, pero probably pwede. Tama? Okay. Yun lang gustong sabihin ng Panginoon dito sa unang point. Huwag kayong titigil mag-pray. Huwag kayong mag-give up sa Panginoon kasi ang Panginoon doesn't give up on us. Lagi siya naghihintay. Titigil lang ang Panginoon pag dumating na siya as judge. Sa second coming ng Panginoon, ang pangalawang pagdating niya is He will judge us na. Okay? Number 2, why don't we pray always? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi tayo nakakapag-pray? Yan. Pwede ba akong magtawag? Huwag na, hindi ako magtatawag. Okay? Bakit ba hindi ako nakakapag-pray? Why don't I always pray? Minsan nakakalimutan ko pa. Diba? Maari ay may mga dahilan. Lagi naman ganun eh. Sabi nga, kung may dahilan, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Okay, malinaw po yan. Ha? So, bakit hindi tayo nakakapag-pray? Laging may dahilan. Lord, busy ako eh. Saka busy. Busy ako sa trabaho eh. Sino ba nagbigay ng trabaho mo? Di ba ang Lord? Kasi ngayon, nawawalan ka ng time kay Lord. Amen? Hallelujah. Okay. Sino bang magbigay ng buhay sa iyo? Ang Lord. Gusto lang naman ng Lord, kausapin ka. Di ba? First John, gusto ng Panginoon magkaroon ka ng intimate relationship. Gusto lang ng Panginoon, kausapin mo siya. Lumapit ka sa Kanya. Lord, busy ako eh. Meron pa akong gagawing program. May project ako, malaking pera to Lord. Ano man lang dapat magpasalamat ka, Lord? Thank you, meron akong bagong project. At pag menuating yung project na to, binayaran ako, Lord, magta-tithes ako. Hallelujah. Ito yung mga reason na nakikita ko po. May mga times sa buhay natin na sa tagal-tagal nating Kristiyano, we just give up. Nag-give up tayo kasi hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin natin. Ayaw ko nang manalangin. Tagal-tagal ko na pinanalangin yan, hindi sinasagot ng Panginoon. Ano ba yung pinapanalangin mo hindi nasagot ng Panginoon? Ito ba'y naaayon sa iyong kalooban? Sa kanyang kalooban? Ito ba ikabubuti mo?
Kasi kung ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon, at ito'y para sa ikabubuti mo at sa glorify ng Panginoon, bakit hindi niya sasagutin? Tama po ba? At ito ay maling motibo mo hinihingi. Lord, sana yung kaaway ko, Lord. Malamang. Sa malamang, hindi sasagutin ng Panginoon kasi meron kang wrong motives. Tama? Dahil sa tagal-tagal mo nang hinihintay yung sagot, nag-quit ka na, ayaw ko na nga, hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon. Maaring yung isang dahilan, bakit ayaw na mag-pray o hindi na nagpe-pray. Pangalawa, hindi mo priority. Pwede, di ba? Hindi natin priority ang pagpe-pray. Hindi natin pina-prioritize para sa sa'yo, mas importante pa yung iba mong gagawin. Mas importante pa yung pagbabrowse mo sa Facebook at pagtitingin ng Reels. Tama po ba? Alam mo ngayong panahon na to, akala nyo hindi ako updated. Mas sikat na po yung mga vlogger kaysa sa mga artista. Tama ba ako? Mas sikat na sila. At marami pang vlogger na kinukuha sa advertisement kaysa sa mga artista. Yun totoo, papunta na po tayo doon. Ba? Busy ka kakawalo. O may pinagkakabisihan kang games. Ba? Ngayon, napakadali ng games. Alam mo yung panahon ko, para makapaglaro kong games, pupunta ako sa isang computer store, nadala-dala akong disket, yung ganyang 5.5 cup, magkokopya ako, babayaran ko, uwi ako sa bahay, install ko. Takes a lot of effort. Ngayon, apps lang. You have all the games that you want. Kinabibisihan mo. Hindi mo priority, kaya hindi ka na nakapag-pray. O ano pa? Ito. 1 point, gusto ko tingnan nyo, bakit hindi nakakapag-pray. Kasi pag hindi ka nag-pray, wala namang consequence, Lord eh. Tama? Lord, pag hindi ko ginawa ng assignment ko, babagsak ako. Unahin ko muna yung assignment ko. Lord, pag na-late ako sa trabaho, matatardy ako. Mababawasan yung sweldo ko. May consequence. Pag hindi ka nag-pray, pag di ako nag-pray, wala naman mong consequence. Okay lang, hindi mag-pray. Wala naman mababawas sa akin. Yun ang akala mo. Kasi yun yung mindset natin eh. Okay lang din nag-pray kasi di naman ako maapektuhan eh. Kailangan ko unahin to kasi kailangan ko mag-review para pumasa ako sa school. Hindi mo ba kailangan? Kailangan mo ng talino at gabay ng Panginoon para pumasa ka. Hello? Amen. Okay. Yung may isa doon, nag-amen sa likodan. Okay. So, sabi niyan, we get in trouble. Pag late tayo sa school, pag di natin ginawa yung ating project, hindi tayo nag-update. Ito pa, mas importante pa nga na nagkakaroon pa tayong panahon, di ba? Kasi pag hindi tayo nag-work, mabawasan yung sweldo, hindi tayo makakapag-pay ng bills natin, di ba? Kasi may consequence kaya mo ginagawa. Yung pagpe-pray, hindi mo nakikita yung consequence sa'yo eh. Pero alam mo, meron. Meron po. Gising pa po ba kayo? Natututo po ba kayo sa message kayo umaga about prayer? Number 3, what will happen or what happen when we don't pray? Ano ba nangyayari? Kasi kanina isang reason, kaya hindi ako nagpe-pray kasi wala namang consequence. Pero ano ba ang nangyayari pag hindi tayo nagpe-pray? Okay? Do you know what happens when we don't pray? Alam mo ano mangyayari? According to Jesus, verse 1, according to verse 1, we will lose heart. Manghihina ka. Madali kang ma-discourage. Madali kang ma-tempt. Yun po yung nangyayari. O minsan madaling uminit ang ulo. Maigli ang pasensya. Pwede. Tahimik po kayo. Tinamaan po ba kayo? Kasi tinatamaan din ako. Kasi po yun yung totoo.
Alam mo, pag hindi tayo nagpe-pray, manghihina tayo. Doon katulad din ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mismo na ang Panginoon nagsabi. Kasi pag hindi ka nag-pray, you will lose heart. At alam nyo ba, second, we will get discouraged. Sabi pa dito, kailangan natin mag-pray kasi yung ating soul or yung ating spiritual life ay maapektuhan. True enough. Kasi hindi ka nakaka-connect sa Panginoon. Parang cellphone, pag naubos yung baterya, kailangan mo mag-charge. Tayong mga believers and follower of Christ, ang charge natin ay ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Katulad din ng ating Panginoong Yesus. Di ba? You always find time to talk to God, to thank God, to acknowledge what He has done for you and for me. Kailangan ng ating soul, kailangan yung pagpipray. We need to spend time sa ating Panginoon. Otherwise, we will lose heart. Alam niyo ba ang prayer? Prayer is how we remind ourselves that God is with us. Pag nagpipray tayo, we acknowledge that God is there, that He is here, that He is omnipotent, omnipresent, nag-i-exist siya. Kasi pag di ka na nagpipray, parang sinasabi mo, hindi pala totoo ang Panginoon. Indirectly, di ba? Ng Panginoon, the reason why we pray that we want God to involve siya sa buhay natin. Amen? Kaya dapat tayong mag-pray. Pag di tayo nagpe-pray, hindi natin na-acknowledge ang Panginoon. Ayaw natin siyang ma-involve sa buhay natin. Prayer help us to seek God at work in our life. Pag nananalangin ka po, makikita po mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Makikita mo yung pinapanalangin mo kung paano sagutin ng Panginoon. Last point. Brother Joe, how should we pray ba? Okay, magandang tanong. Kanina yung tanong, bakit hindi nagpe-pray? I given you the reason why. Diba? At ano ang mangyayari pag di ka nang pray? Kasasabi ko lang. Ngayon, alam mo na, ang tanong ngayon, Brother Joe, paano ba mag-pray? Okay. Alam nyo naman mag-pray Hindi ko na kailangan ito. Matagal na kayong Kristiyano di ba? Pero gusto ko lang pong itong tignan natin. Sabi dyan, next slide. Sige. Tingnan nyo po ito. Pray always. Not always. But all different ways. Ibig sabihin, yung sinasabi ng Panginoon dito, na pray always, hindi sinabi niya na nagpe-pray ka every segundo. Pwede niyang sabihin, pray ka sa lahat ng paraan. Maaring naglalaba ka, pwede ka mag-pray habang naglalaba. Lord, turuan mo akong paputiin ang aking labahin ngayon. Lord, salamat sa sabon. Diba? Yung damit ng anak ko, hindi magiging amoy, kulob. Maaring yung prayer mo ay short, pero precise, straight. Pwede. Maaring yung prayer mo mahaba, kasi gusto mo nang spend time sa Panginoon. Pwede. Huwag lang maging paulit-ulit. Huwag lang maging pattern. Prayer kasi is personal pakikipag-usap. Biruin mo, pag may nakikipag-usap sa'yo paulit-ulit, ano ang mararamdaman mo? Para ka rin nagpe-pray dati. Pero pag nag-pray ka na personal at totoo, na parang ginakausap mo ang Panginoon. Or you can pray silently. Another way of praying. Or you can pray alone. Or we can pray corporately with others every Wednesday, 8 o'clock po. Punta po kayo dito. We will pray corporately.
Ang lapit lang po ng mga bahay nyo dito. Pray. Lagi ko pinag-pray kasi gusto ko pong matuto tayong mag-pray. Or you can pray, alam mo, pwede tayong mag-pray with the scripture. Book of Psalms. Pwede mong i-claim yon. You read the book of Psalms, and you pray, na parang yun yung prayer mo. We can do that. It's another way. And wag nating kakalimutan yung tinuro ng Panginoon doon sa parable. Pray persistently. Kung gusto mong kulitin at alam mong tama naman, Lord, bigyan mo ko ng makakasama ko habang buhay, Lord. Sige lang, prayer lang. Lord, pagalingin mo ko sa sakit na matagal ko nang iniinda. Sige lang. Huwag lang mawawalan ng pag-asa. And let me close in this, sa verse 8. Sabi sa verse 8. Nandyan ba yun? I tell you that He will bring about justice for them quickly. Ito po yung sabi niya. Ang Diyos, sa mga anak niya na nananalangin, sasagutin niya agad. You can claim this. Lord, tama naman yung intention ko, yung motibo ko, ito'y para sa ganito. God will answer it. Pero meron siyang sinabi, meron siyang question sa huli. Ano yon? However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Bakit kaya niya tinanong yan after this parable? At the end of the day, at the end of this reading, Jesus asked a simple question. Simple lang yung tanong ng Panginoon. Sa pagbalik ba niya, when the Son of Man comes again, will He find faith on earth? Or, He will find people or believers na nanalangin pa rin sa Kanya? Pag dumating ba ang Panginoon, kayo po ba ay nananalangin pa rin na madadatnan ng Panginoon? O tayo po ba ay hindi nag-give up pagdating ng Panginoon? Or tayo na po yung nawala na ng pag-asa, kakahintay sa Panginoon? Yun po yung tanong niya. Pagbalik ko ba, nandito pa ba tayo? O iniwan na natin siya? O nanghina ka na? At isa ka sa mga discouraged kasi hindi ka nag-pray. Alam mo mga kapatid, there is an important lesson bakit sinabi ng Panginoon to. Pray always para hindi ka panghinaan. At para hindi ka manghina, manalangin ka. And I hope and pray right now, nakuha nyo yung punto ng ating message ngayong umaga. And I hope and pray that you share this, pag-usapan nyo sa inyong pamilya, pag-usapan nyo sa cell group, about this word of God. Bakit niya sinabi? Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong salita na aming na-receive ngayong umaga. Lord, salamat dahil pinapaalalahanan mo kami na napaka-importante na kami ay patuloy na kumonek sa iyo. Manalangin, Panginoon. Lord, help us to pray always at huwag panghinaan. At doon dumating man sa pagkakataon na kami pinanghihinaan, nawawalan ng pag-asa, Lord, paalala mo sa amin na lumapit sa iyo. Hindi lalayo, hindi tatakbo, kundi patuloy na lalapit, patuloy na hihiling, patuloy na kakatok, Panginoon.
at hihingi ng tulong sa iyo, Lord. Lord, sa buhay namin ngayong panahon na to, marami pong mga hadlang sa aming mga panalangin. Pero Lord, we pray na wag niyo pong hayaan, Panginoon, na maagaw kami o na maagaw ang aming panahon sa iyo. Lord, help us so that we can pray always, and by praying always, O God, by praying all the time, we will not lose heart. Hindi kami panghihinaan kasi we are a praying people. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.